depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Welcome sa bago nating segment sa Philippine Dating Coach Breakup Segment. Real Breakup Segment. So sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Coach Baze. And I've been here in this industry matagal na as a breakup coach or get your ex back coach or breakup coach. Tawagin na lang natin ganun. So, dire-diretso na tayo sa pag-uusapan, no? Sasabit tayo ngayon sa issue ni Derek Ramsey at Ellen Adarna. Ewan ko kung bakit, pero ito yung mga bagay na hindi ko madalas ginagawa, pero ayon sa GMA News, sinabi daw ni Derek na wala siyang alam sa mga sinasabing issue, no truth to anything that was said. Yun naman yung sinabi niya. Pero anong issue ba to, Coach? Ano bang pinag-uusapan natin? Ang usapan kasi ay naghiwalay daw si Derek Ramsey at si Ellen Adarna. Okay, regarding sa breakup na to, ano ba ang opinion ko bilang Coach Base? Totoo ba ito o hindi? At ano ang aking masasabi? Kaya kung ikaw may karelasyon ka or may breakup ka, manood ka dahil may malupit akong ituturo sa'yo ngayon na nakaka-relate dito kaya ako siya ginawa ng video. Okay? Well, ang source ng chismis ng hiwalayan nilang dalawa ay sa social media, syempre, kay Sian Gasa. Naglalabas talaga yun ng blind items from time to time. So, hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero sinabi naman ni Derek Ramsey na wala siyang sinasabi sa issue. Ang sabi lang niya, no truth to anything that was said. Yun lang naman yung sabi niya. At ang nangyari kasi, parang in-unfollow daw ni Derek si Ellen Adarna si Ellen Adarna is in-unfollow niya si Derek sa Instagram. Nilinaw naman ni Ellen na hindi niya in-unfollow si Derek sa Instagram. Sinabi niya, nag-glitch lang ito sa IG. Pero yung chismis, isang blind item post siya ni Zian and naglalaman kasi ito ng allegation tungkol sa hiwalayan. So marami sa mga balita na tumutukoy sa mga social media rumor ay kumakalat na ngayon online. So, ang source ng chismis, kaya siya naging trending ay dahil dito sa bagay na to. Pero base sa pahayag nila mismo, may ebidensya naman, nagpahayag na si Derek. Pakihanap na lang yung video, no? Hindi ko na ilalagay dito, kayo na bahala dyan. Ang sabi daw ni Derek is, diretsong nagsabi na there's no truth about that. At si Ellen Adarna naman ay hindi naman nagtago dito. Diretsahan naman yung sinabi na chismis lang to or something like that. At walang nangyayaring ganun talaga. So, sina Derek at Ellen kasi parehong outspoken yan. Kaya kung totoong may hiwalayan, malamang sila na mismo yung mag-a-announce ng bagay yan. Ng bagay na yan. Siyempre, mukhang malinaw na hype lang naman to at pinapalaki lang ng social media para may tendency yung public na hanapan ng lamat yung relasyon ng mga sikat. Siyempre, lalo na kung medyo mataas yung profile tulad ni Derek at Ellen. Ngayon, mas logical paniwalaan yung mismong sigurong sinabi nilang dalawa kaysa sa blind item. Pero may chance din na totoo yung blind item. So, ano ba ang matututunan natin dito in my professional analysis? Number one, natural sa public relationships yung mga intriga. Kaya minsan, kung ikaw meron kang relasyon, minsan mahilig kayo mag-post sa social media or sa Instagram, madalas kayo nakikita, minsan i-try nyo mag-iiwas ng ganyan. Lalo na baka naman simpleng anuhan lang, magkaroon kayo ng chismis, di ba? Number two, communication and consistency. Di ba? Pinili nga nila na linawin yung katotohanan tsaka chismis. Sa psychological lens, magandang senyales ito ng transparency at assertiveness para hindi agad na de-deny yung mas malaki yung chismis. So this is a truth versus external noise lang, no? Parang ganun lang ang masasabi ko dito. Pero ang pinakamahalaga dito, kung ano ang sinasabi ng tao, kundi paano mag-handle ang mag-partner ng external stress. Kasi ganito yan, bibigyan ko kayo ng mga learning points. Una, huwag agad maniniwala sa chismis, especially sa mga relasyon ninyo. Tulad na nangyari kina Derek at Ellen. Madalas kasi sa breakup may naririnig tayong kwento mula sa barkada, social media, or third party. Pero gaya ng relasyon nila, hindi lahat ng nakikita o naririnig totoo. Ang lesson dito, ang tunay na impormasyon ay manggagaling dapat mismo sa partner mo o sa sariling ka-communication para hindi sa haka-haka ng iba. Number two, tignan nyo, relasyon nyo.
Hindi dapat yan masyadong public. Alam nyo, totoo man, celebrity man o laging may outside noise, kailangan nyo matutunan na kapag masyado kayo nakikinig sa opinion ng iba, mas lalong nagiging magulo yung relasyon. Kung nag-break up kayo, huwag hayaan na yung social media at chismis ang magdikta kung ano ang magiging value mo o kung saan patungo yung relationship. Number 3, public pressure versus private healing. Kahit public figures sina Derek tsaka Ellen, pinapakita naman nila na dapat sila mismo yung naglilinaw, hindi yung mga tao, hindi yung netizens. So kung gusto mong makabawi o mag-heal, mas importante ang private conversations kaysa sa pakikipagdebate online o pakikipag-explain sa lahat. And number 4, tiwala. Trust ang tunay na sukatan. Sa halip na paapekto kayo sa ingay sa labas, mas mahalaga yung tiwala sa isa't isa. Sa breakup context, ito rin ang dapat matutunan. Kung nawasak na yung trust, yun ang kailangan ayusin. Hindi yung image sa iba. So kung sina Derek at Ellen na public figures na dadamay sa chismis na hindi totoo, paano pa tayong mga ordinaryong tao? Ang daming chismis dito na nadadamay. Bakit ba kayo naghiwalay? Ano ba rason? Ikaw ba yung nakipag-break dahil nabalita mo meron siyang third party? O proven naman talaga na may third party siya? So kung proven na may third party siya, yeah, that really hurts. Pero kung gusto mong pag-usapan yan, give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach for one-on-one call coaching. Thanks for watching!